sa bawat isa sa atin. Muli po ay isang pribilehyo po na maibahagi po ang topic po natin sa expository preaching na pinamagatan po na contextual analysis. Is another process po na bahagi po nito na kailangan po nating maintindihan, maunawaan. At tayo po nagpapasalamat sa ating Diyos na hindi po siya nagkukulang sa bawat isa sa atin. At lagi po siyang gumagabay at patuloy po nating ini-invite ang kanyang presence sa mga oras na ito. Siya po ang ating maitaas at lagi namang siyang maitanghal, maparangalan po sa bawat buhay po natin. Salamat po sa muli na pagkakataon na itong magbahaginan po tayo ng topic na tungkol sa contextual analysis. Dalangin po natin na maunawaan po natin itong topic na ito sapagkat naniniwala po ako na ito po'y mahalaga na proseso pagdating po sa pagde-develop po ng expository sermon. Okay, nais po nating masigurado po na talagang naintindihan po natin itong topic na ito. Hindi lamang po na basta natin tiningnan yung mga individual words o yung mga phrases. Kailangan po nating tingnan dito yung mas malawak na saklaw o bahagi ng passages na kung saan ito po ay kaugnay o konektado sa main passage na pinag-aaralan po natin o pag-aaralan po natin. Kabahagi po nito yung tinatawag po na mas malawak na mensahe ng aklat at kung ano po yung mga teksto na nakapaligid naman sa main text natin po pinag-aaralan. At bago po ako magpatuloy sa ating pong aralin, tayo po muna ay saglit na yumuko at manalangin. Aming Diyos na sumasalangit, kayo po ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay at pinagmumulan ng kalaman karunungan. Dalangin namin ang paglilinis ng aming mga puso, ng aming isipan at magawa po namin, magamit po namin ang mga bagay na ito at matutunan po namin ang prosesong ito upang kami po ay matuto at magamit po namin para sa ikaunlad po ng inyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Alright, so yun po yung halaga po ng contextual analysis po, ang dahilan po kung bakit po natin kailangan pong maintindihan, maunawaan, sapagkat yung kailangan po nating harapin yung mga hindi lamang po yung halaga po ba ng tinatawag natin na exegesis o yung pag-i-interpret po ng biblical text para malaman natin or to discover yung talagang yung tinatawag na intended meaning. So sapagkat sa panahon po natin ngayon ay alam naman po natin na tayo po yung nakakapakinig naman po sa mga preacher At basically ang ginagawa po ng mga preacher pag nag-interpret is yung word na isolation. Pag bumasa po sila ng isang text o ng isang passage is hindi na po nila kino-consider yung mga naunang mga verses, okay? O yung after nung main passage, yung mga verses na nakapalibot po doon na hindi na po nila pinapansin. Kaya kailangan po natin iwasan po yung ganun. Kailangan po natin i-consider yung buong aklat. Hindi lamang po ng chapter, kundi po yung aklat ng Bible. But specifically, ang tinitingnan po natin dito is yung pinakamalapit na konteksto o na teksto before and after ng main text. Okay, so kaya titingnan po natin yung meaning po nito bago po natin tingnan yung mga procedure o yung proseso kung paano po natin gagawin. Okay. Alright, so again, maalala ko po kapag po ini-interpret po ng preacher na isolated po yung text is ang dating po noon ay nag-impose po siya ng sariling meaning nung passage. At yun po ay delikado po okay, so atin pong tingnan po yung meaning po ng context, nung contextual analysis o yung the word context. Ang salitang context po o yung konteksto sa Tagalog is a fairly common word used to refer to conditions or situation that give meaning to an event or behavior.
So it means, ito po ay mga words, okay, mga salita. Mga salita na ginagamit upang tukuyin kung anong kondisyon o sitwasyon na maaaring magbigay ng kahulugan o ng meaning sa isang event o sa isang kaganapan o maaaring sa behavior. So, yung word na context ay kalimitan po itong tumutukoy sa mga salita. Okay? Ito po yung mga words na nakikita, matatagpuan sa sa surrounding specific word or words in a text that give the text its meaning. Ang ibig pong sabihin nun, ito po ay mga words o mga salita na matatagpuan bago o pagkatapos po ng main text. Ito po yung tinatawag na context, na nagbibigay po siya ng meaning dun sa main passage. Okay. So, ano naman po yung salitang passage? Okay. Parang review lang po naman ito, Ang salitang passage o yung passage is a portion or section of a written work, or it can be a paragraph, verse, or yung, for example, a passage of a scripture. Yun po yung passage, Ito po yung paragraph o mga verse or verse, Ang tawag po natin doon is passage. Okay. When we say contextual analysis, as I mentioned po just a while ago, na marami po mga mangangaral o mga preacher, sa panahon po natin ngayon, nag-i-interpret po sila ng passage in an isolation. Ibig sabihin po nun, nakahiwalay. Pagka binasa po nila yung text o yung main passage, ay doon na lang po sila nakabase. Hindi na po nila tinitingnan yung mga nauna at yung pagkatapos ng main text o ng main passage. Pero hindi po dapat ganoon. Ang sinasabi po na contextual analysis, ina-analyze po natin yung whole context ng chapter, nung libro mismo po, Kung ano po yung connection ng ideas nung main text dun sa naunang passage or passages, and right after po ng main passage. Sapagkat itong passages po nito, yung main passages, ay may connection po yung mga ideas, may pagkakaugnay-ugnay. So, hindi po dapat binabaliwala po yung ganun. Kaya ang nangyayari, pagka nag-interpret po ng verse, hindi po tayo basta nakabase lang dun sa text. Kasi baka ma-out of context. Okay, at yun po yung delikado, Yun po yung iwasan natin. Okay, so sa halip, kailangan po natin gawin is i-consider yung ating kaisipan natin, ituon po natin yung yun nga po, isalang-alang po yung mga nakapaloob na text before and after ng main passage. Kaya nangyayari ang kailangan po natin is we have to incorporate, we have to combine, we have to integrate yung tinatawag na larger textual context doon sa main context. Again, yung word na context is the word surrounding a specific word or words, okay? A text that give the text its meaning. So, ganun po yung meaning po ng text or ng context. Okay. So, ang tanong is, anong mangyayari kapag halimbawa, ginawa ng isang preacher, ng isang messenger, na in-isolate po niya yung meaning po ng text, ng main passage. So, ang dating po niya na ito, kumbaga, parang ang dating is nag-impose po siya, o nag-execute, o nag-enforce ng sarili niyang meaning ng passage. Okay? Kasi hindi na nga po niya kinonsider yung before and after ng main passage. Yung idea na nakapaloob po doon. So, kailangan po, kino-consider po yung kabuuan po niya pagdating po sa contextual analysis. So, ang interpretation po natin ay nakabase mismo o yung analysis natin nakabase dun sa kabuuan ng context. Alright? Kaya, pinag-aaralan po natin ito. So, mahalaga po ito, pagdating po sa pag-aaral po ng Word of God. Hindi lamang po sa mga nagpe-preach. Kahit sa atin din naman nag-aaral ng Word of God, na nagbabasa, nag-a-analyze, okay, ng Word of God. And then, kunwari, yung isang preacher, pag bumasa yan ng isang passage, sasabihin nila, ito yung totoo, ito yung tama. Ipopromote nila yon bilang tama at totoo na ayon lamang sa sarili niyang interpretasyon, base sa binasa niyang text.
So, hindi niya, kumbaga, nangyari is, nag-fail siya na makita kung ano yung tunay na kahulugan nung main text, sapagkat di nga po niya kinonsider yung before and right after nung main text ng mga verses. Kaya ang tinitingnan po natin dito ay hindi yung maliit lang, kundi yung broader scope ng idea pagdating po sa main passage. Okay. So, ngayon magkakaroon po tayo ng ilang mga examples base po sa ating research. Ano po? Para makita po natin yung ilan sa mga bagay na nagagamit madalas na misinterpret o na out of context. Okay. Sapagkat di nga po niya tiningnan at inanalyze ng tama yung kabuuan ng chapter o ng libro o ng book sa Bible. Okay. Like for example, pagdating po sa Matthew chapter 18 verse 20. Okay. Madalas po naririnig po natin ito. Ito po example. Sinasabi nila, when therefore 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Ito po yun, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Yun po yung text. Okay, maganda po yung pakinggan. Tama naman po, Okay. Pero kapag binasa po natin yung yung context o yung mga nakapaloob na mga ideas o mga verse before and after ng main passage or main text about sa Matthew 18:20, okay, ay ito po yun, pagka tinignan po natin at inunawa po natin, tinignan po natin, basically, sasabihin po nung nagpipreach, dinidefine po nila as a part ng parang prayer meeting. Okay, ito po yung ginagawa o ginagamit pagdating po sa word na prayer meeting. Kasi doon nga po sasabihin ng Diyos, or God is saying, if you have 2 or 3 and they are gathered together, if you are with 2 or 3 other people and you gathered together in my name, I'm there in the midst of you. So I will answer your prayer. Okay. So, madalas po ay yun po yung text na ginagamit. They support yung verse nito pagdating po sa corporate prayer. Because when 2 or 3 gather to pray, na kapag 2 o 3 ang nananalangin, they know that I am with you and listen. Diyos ay nasa kalagitnaan nila, ang Panginoong Jesus ay nasa kalagitnaan. At yun yung defining verse na ginagamit pagdating po sa prayer meeting. Po yung common na ginagawa po at ginagamit, yung gamit po ng verse. Okay. Ito po yun. Question is, pagdating po sa pananalangin, mabuti po ang mga tao nagkakaroon ng gathering para mag-pray. Mabuti po yun. Okay. Talagang kailangan po ng panalangin ng bawat isa. At lalo na kung sama-sama. Wala pong problema doon. Pero ito ang problema. Ang problema, yung verse po na ginamit natin, hindi po yun nagtuturo or nang sinasabi po natin pagdating po sa verse na prayer meeting. Okay? Kumbaga, this verse has nothing to do with the prayer meeting. Yun po yung totoo. Paano po natin malalaman at nalaman po yun? Dahil gagamitin natin o pag ginamit natin yung proseso ng contextual analysis ng passage. Okay? Alright. So, nakita po natin doon sa verse na sinasabi ng ating Panginoong Hesus with regards, pagtingnan po natin tungkol sa context. What's the context? Ano yung context? Ano yung context ng passage na binasa po natin? Halimbawa, yung 15:20 na binasa po natin kanina ng Matthew 18:15-20. For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them. So, pag hindi po natin kinonsider po yung naunang mga passages o yung naunang mga verses, ay yun po yung mga magiging definition na nagsusupport po yun sa prayer meeting or corporate prayer. Kasi 2 or 3 gather in my name, there I am among them. Pero ito po yung mga naunang mga verses na sinasabi ko na kailangan po i-consider, hindi lamang po yung main text na mahalaga po. Okay, sa contextual analysis,
babasahin po natin yung nauna. Okay, halimbawa, sa Matthew 18:15 to 19, okay, of course, mag-start po ako sa 15. If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one of two others along with you, that every charge may establish by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Verse 18, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. So verse 24, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them. Kung magkasala, sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya, kausapin ng sarili na tungkol sa kanyang kamalian, ayon kay Lord, kay Jesus. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anong mga ipagbawal ninyo dito sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay pahintulot sa langit. Tandaan ninyo, kung 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Okay, so what's the context? Ang context po niyan is, it's about church discipline. Okay, church discipline. Na kapag may nagkasala sa isang miyembro ng isang church, ganun po yung gagawin na methods of procedure. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili ng tungkol sa kanyang kamalian. Yun po sa 15, Alright, so in this context, Jesus describing about what? Yung procedure po. Okay, na kapag nilagay po natin ang pag nagkasala ang isang miyembro ng church, kailangan po na ilagay siya sa, yun nga po, yung church discipline na sinasabi. At yung procedure na kailangan po nating tingnan at sundin ay yung Matthew 18:15. Okay? At kapag dumating na tayo sa point na doon na tayo sa verse 20, mababasa po natin yung si Lord, nandun po si Jesus. Okay? Sabi po doon sa 20, ng 18:20 na Matthew, for where 2 or 3 have gathered together in regards, okay? So this is about the issue of church discipline. Saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, ako'y naroon akong kasama nila. It means na kung mayroong tao nag-agree sila na sundin yung pattern ng ating Panginoon, okay, o yung mga steps na hinihingi niya dun sa passage na ito, alright, even though it's a painful process, so nandun po yung statement ng ating Panginoon, yung kanyang pahayag. He is giving an encouragement sa verse 20 to affirm na pag ginawa po natin yung sinunod po natin yung proseso niya about sa church discipline for a sinning brother or even a sinning sister, yung nagkasalang kapatid, mapababae man o mapalalaki. Yes, it's not easy to confront yung tao, yung miyembro po ng isang church. Pero ang sinasabi po ng ating Panginoon, kailangan gawin po natin yun, At sinasabi niya, kapag ginawa natin to, He is with us. Kumbaga, He is affirming the process. Kumbaga, yung proseso na sinabi niya, pinagtitibay po niya na nandun po siya sa atin, That He is affirming, Jesus is affirming
kung ano po yung kailangan nating gawin. Pagdating po sa isang miyembro ng church, okay, for a sinning brother or sinning sister, pagdating po sa loob ng church, we have to, yun nga po, to follow the pattern or to follow the process. Pag dinignan po natin muli, again, yung 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya. Kausapin ng sarili niyan tungkol sa kamalian na kapag siya'y nakinig sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkakapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. Kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, turing mo siyang paharang hintilo, isang maniningil ng buwis. Alright? So, yung process po, binabanggit po ni Lord po doon. When it comes sa church discipline. Andun po yung word of encouragement sa verse 20 ng ating Panginoong Hesus. Okay? Ang sinasabi po doon, that if they have failed to repent, okay, abot po sa point na talagang kahit po sila ay paalisin, paalisin po yung member pag ayaw po nilang makinig. Kailangan po nilang mawala, to remove them from the fellowship of the church. Kumbaga yung sinasabi po ng ating Panginoon, kailangan po nating i-honor yon. Sinasabi niya that I am with you, I am in your midst. Ako ay nasa inyong kalagitnaan. So dito, ina-affirm po niya, bine-verify po niya, ina-acknowledge po niya, yung ginagawa natin is according to His process, not according to our process. Even though it is painful, kahit masakit. So, kung sinasabi po ng iba that this is all about prayer meeting, or the definition of a prayer meeting, so ang problema, they miss the point. Kung ano po yung sinasabi po ng text, kung ano po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus, they are missing the point. Alright? Kumbaga, kung ano po yung sinasabi ng Panginoong Hesus, yun po yun, it's all about the context. Hindi lang po tayo nakabase po dun sa isang verse. At sasabihin na po natin, it is all about a prayer meeting. Okay. So, ano po yung kailangan nating malaman doon? Kailangan po nating maintindihan at malaman kung ano po yung surrounding text before ng main text na ginamit po natin. Kung ano po yung nakapaligid doon sa main text, kailangan po natin unawain, intindihin. Hindi po natin pwede na kukunin lamang yung isang verse, okay, doon sa main context ng book at yun po yung gagamitin natin. So, kailangan po natin tingnan din yung mga nauna at yung before and after ng main text. Okay, para hindi po tayo ma-out of context. Alright, so tama po ba? Okay,